Nang magising ang lalaking ito sa bulwagan ng akademya, wala siyang ideya kung paano siya napunta doon o kung sino ang lahat ng mga taong nasa paligid niya. At doon niya napagtanto. Dahil lahat iyon sa sulat na yon. Kanina lang, nagpapahina siya sa kanyang kwarto, naglalaro, nang biglang may kumatok sa kanyang pinto. Isang di kilalang delivery guy ang nag-abot sa kanya ng isang package na tiyak na hindi niya in-order. At parang isang tanga, agad itong binuksan ni Shaolin. Sa sandaling ginawa niya yon, hinigop siya sa isang hindi kilalang dimensyon. Lumalabas na ang package na yon ay isang admission letter pala sa Dawn Academy. At ganoon na lang, si Shaolin ay nakulong na ngayon sa isang mahiwagang akademya mula sa ibang mundo. Nagpapalakas ng aura para sa dating, sinalubong siya ng kanyang instructor, habang ang iba pang mga lalaki ay parehong naguguluhan. Para ipakilala ang sarili, muntik na silang pagtatagain ng lalaking ito na parang sushi bago utusang manahimik ang lahat. Una, kailangan nilang kumuha ng isang potential assessment test. Para itong pagsusuri sa mga katangian ng isang tao. At habang ang ilang mga lalaki ay nakakuha ng hanggang 32 puntos, kinamumuhian ng mga Diyos ng gacha ang ating bida at nakakuha lamang ng 9 na puntos. Ito ang pinakamalalang puntos sa planeta na nagbigay sa ating bida ng isa na namang titulo ng talunan. Sa buong buhay niya, ang salitang talunan lang ang naririnig ng lalaking ito mula sa lahat ng taong mahal niya. Sawa na siya at gusto niyang baguhin ang nakakainis na bansag na yon magpakailanman. Inagaw ni Shaolin ang chip at sumigaw na patutunayan niya ang kanyang sarili. Ilang mga kandidato ang nagtataka sa mga chismis tungkol sa isang mahusay na estudyante. Ibinahagi ni Qin Kuan na ang mga taong iyon ay pinili sa pamamagitan ng swerte mula sa Diyos. Sila ang mga pinakamagagaling na henyo. Isang astig na babae ang humakbang, ang may pinakamataas na stat sheet sa grupong ito, si Gu Xiaoyu. Sa kasamaang palad, wala rin siyang espesyal na talento. Ang mga miyembro ng akademya ay maaaring kumita ng hindi kapanipaniwalang yaman at magpalit ng puntos para sa kahit ano. Ang card na inagaw ni Xiaolin ay biglang lumitaw na nagpapakita ng kanyang stats, ngunit may kasamang twist. Mayroon ding isang deductible lifespan system na nangangahulugang bawat pagkamatay ay nagbabawas ng 10 taon at ang pag-abot sa 0 ay nangangahulugang permanenteng kamatayan. Ang nakakatuwa, nakaranas si Shaolin ng isang abnormalidad na may nakatagong talento, isang double rank na lihim na talento na tinatawag na kakayahang matuto upang kopyahin ang isang kasanayan na katumbas ng class. Pinangalanan itong scholar skill, ito ang naging kanyang alas para baguhin ang kanyang kapalaran. Isa sa mga estudyante ang nag-aalalang nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng lifespan system na ito. Tutal, 9 na taon lang ang natitira sa lalaking ito, ibig sabihin, isang pagkamatay lang ay tapos na siya. Binatukan ng brutal na tagapayo ang kanyang tangang ulo at kinumpirma na mamamatay nga ang bata pagkatapos ng isang pagkamatay. Ngunit kung tutuusin, iniisip ni Qin Chuan na ito ay isang jackpot at hindi isang bagay na dapat ikalungkot. Ipinaliwanag niya na sa totoong mundo, ang haba ng buhay ay binibilang bawat taon na nangangahulugang isang pagkamatay lang ay kumpirmadong patay ka na. Gayunpaman, ang haba ng buhay sa partikular na mundong ito ay isang mahalagang yaman. Ito ay isang uri ng credit na maaaring gamitin ng isang tao para kumpletuhin ang mga misyon at palakasin ang kanilang stats. Ito ay isang pagkakataon para magwala at mag-evolve. Ang talunang nabatukan ay iniintindi pa rin ang nangyari, habang ipinapahayag ni Qin Chuan kung paano binibigyan ng akademya ang mga estudyante ng kakayahang baguhin ang kanilang sariling kapalaran. Maaaring magkamit ng kaalaman ang mga tao at pahabain pa ang kanilang buhay, magpayaman sa antas ng yaman ni Elon. Hanggat mayroon silang mga credit na matitira, kaya nilang maabot ang immortalidad dahil ang isang pagkamatay ay nagbabawas lamang ng maksimum na 10 taon. Nagsalita ang astig na si Xiaoyu, tinatanong kung ang patakaran ay sa loob lang ng akademya o kung ito ay applicable kahit saan. Ang magandang bagay ay isiniwalat ng tagapayo na ito ay mag-apply sa Earth sa anumang lokasyon hanggat ang mga kandidato ay magiging miyembro muna ng akademya. Nang matapos ang daldalan, inihanda na sila ni Qin Chuan para sa simula ng entrance exam. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, inutusan niya silang manatili sa kanilang kinaroroonan at huwag gumalaw ni katiting. Kinumpirma ng transmission ang countdown ng teleportation sequence simula sa 3. Bawat estudyante, kasama na ang ating bida, ay nag-aabang sa kanilang sariling mga takot. At sa sandaling tumama ang orasan sa isa, ang mga kandidato ay naglaho mula sa bulwagan, at tanging ang tagapayo na lang ang naiwan. Napasapo si Qin Chuan sa kanyang mukha sa inis, galit na walang kahit isang estudyante mula sa mababang batch na ito ang inaasahang mahusay, na nangangahulugang hindi siya makakakuha ng magandang marka bilang instructor. Habang nagmumukmok siya sa kanyang swerte, dumating ang kanyang katrabaho, isang DILF na may katawang toji, para magyabang. Nagsindi ng sigarilyo at mas makapal ang buhok kaysa kay Andrew Tate. Ipinagmayabang niya kung paano nakapag-produce na ang kanyang klase ng 2 mahuhusay na estudyante na may ranggong A at E.
Si Qinchuan naman, ang kaya lang sabihin ay may isa sa kanyang mga estudyante na may accumulated stat point na higit sa 40, pero wala iyon kumpara sa mga talentadong kasanayan dahil noong nakaraang taon, kahit isang double rank na estudyante ay nalikha. Sumagot si Qinchuan, sinasabing iyon ay isang maling pahayag. Walang tunay na tala sa kanilang database na nagmumungkahi ng pagkakaroon ng isang estudyante na may double rank na talento. Sa katunayan, kahit ang mga single rank ay napakabihira, kaya imposibleng isipin na mayroong isang taong higit pa sa antas na yon, maliban sa ating bida, syempre. Ang eksena ay lumipat sa pugad ng mga goblin. Sa madaling salita, ang lugar ng pagsusulit kung saan natipon ang lahat ng mga kandidato. Napansin ang hindi matiis na mabahong amoy, mabilis nilang tinakpan ang kanilang mga ilong bago lumitaw ang isang mensahe sa harap nila. Nakasaad sa abiso ang kanilang gawain na makataka sa gubat at makarating sa ligtas na lugar sa loob ng 60 minuto, na may karagdagang gawain na patayin ang Goblin King at 5 Goblin din. Ang pangunahing gawain ay nagbibigay ng 0 credits at 100 redemption points, habang ang mga opsyonal na gawain ay may mas mataas na credit at redemption bonuses na nagbibigay ng insentibo para subukan. Bukod pa rito, bawat kandidato ay binigyan ng isang gift box na may huling paalala na walang parusang kamatayan para sa pagsusulit. Ang mensaheng ito lamang ay nagpagaan sa mga alalahanin ng ilang mga kandidato na sumigaw sa tuwa na hindi mababawasan ang kanilang mga puntos. Samantala, tinapik ng ating bida ang kahon, at nakuha ang isang maringal na novice staff bilang kanyang unang sandata kahit na ito ay pangit na may rating na. Kasabay nito, nakuha niya ang kasanayang Wand Mastery para gamitin sa staff. Sa tingin ng mga bagay, tinasa ni Shaolin na ang buong sistema ay halos kapareho ng mga larong dati niyang nilalaro. Sa madaling salita, magagamit ito ng ating bida sa kanyang kalamangan. Hawak ang sandata, itinutok niya ito sa isang direksyon at nag-focus ng isang energy beam bago ito iputok sa malayo at nag-iwan ng butas sa isang malaking bato. Maganda ang tama nito sa ngayon na nagbigay sa kanya ng 2 puntos para sa paggamit ng sandata. Masaya si Shaolin dahil ngayon, habang mas madalas niyang gamitin ito, mas malaki ang mga benepisyong makukuha niya rito. Bukod pa riyan, mayroon din siyang isang astig na passive skill na nagpapahintulot sa kanya na i-level up ang kanyang mga kasanayan ng doble ang bilis kaysa sa iba. Habang kahanga-hanga ang mga benepisyong iyon, biglang nakaramdam si Shaolin ng matinding sakit sa kanyang ulo. Ang sakit ng ulo na ito ay resulta ng kanyang napakababang attribute at mana, kaya hindi niya maaaring gamitin ng paulit-ulit ang sandatang ito tulad ng inaakala niya. Isang lalaki, isang maskuladong ulupong, ang nagmamalaki sa pag-unlock ng isang great sword na halos walang epekto sa mana. Nauunawaan ng ating bida na ang paraan ng paggamit ng isang kandidato sa isang sandata ay kung paano nila ito mapapataas ng mas mabilis. Siyempre, hindi ibig sabihin na ang pag-swing ang pinakamahusay na paraan dahil ang pagkapagod ng tao ay isang issue rin. Ang buong punto ng 60 minutong tagal ay upang tiyakin na hindi rin makakapagpahinga ang mga ito. Kaya napansin ni Xiaolin na baka kailanganin din niyang lumipat sa mga pisikal na sandata sa proseso. Habang abala siya sa pag-iisip, lumapit ang astig na babae para mag-alok sa kanya ng palitan ng armas. Nakakuha siya ng espada ngunit sa kanya, at kahit hindi pa nakapaglaro, naiintindihan niya kung paano gumagana ang mga staff. Hinala ni Xiaoyu na ang katalinuhan ay isang karagdagang salik para sa ganoong sandata at naniniwala siyang mas babagay ito sa kanya kaysa sa isang sandatang nakabase sa lakas. Matalas din siyang sapat para mapansin na hindi interesado ang ating bida sa staff. Humanga, nagpakilala si Shaolin, ngunit gusto lang ng babaeng ito ang malaking tungkod na yon, kaya ibinigay ito sa kanya ng ating bida. Teka, ano? Sa anumang paraan, binigyang diin niya na kailangan ng asinta sa staff, kaya kailangan niyang mag-ingat bago ito gamitin. Si Shaolin naman ay nag-enjoy sa kanyang bagong astig na short sword, ang tamang-tamang sandata para sa kanyang karanasan. Sa pag-iisip na mas mabuting makipagtulungan sa isang tao, buong kumpiyansang tinanong ng parehong lalaki ang astig na babae kung gusto niyang makipag-team up sa kanya. Ngunit bago pa man niya magawa, lumapit ang maskuladong tanga na iyon at tiningnan siya mula sa itaas, nag-aalok ng parehong bagay. Ang malaking lalaki dito ay humanga dahil sa stats ni Xiaoyu at inirekomenda na makipagtulungan siya sa kanya para sa pinakamataas na tagumpay at inalipusta pa ang payatot na si Xiaolin bilang isang basurang kakampi. Medyo nainis ang ating bida habang sinusuri niya ang sitwasyon at diretsahang tinanggihan ang lalaking ito bago tumalikod na nagpapakita ng pinakamataas na girl boss na pag-ugali. Napahiya si Wang Dalin at pinagtawanan ng mga nakapaligid na kandidato. Hindi ito matanggap ng kanyang ego at dahil sa pagkabigo, tiningnan niya ng masama ang ating bida bilang parusa. Kawawang lalaki, bigla na lang siyang naitulak dahil lang nasa paligid siya ni Wang Dalin noong nabasted ito. Binalaan niya si Shaolin at nagpanggap na astig para maibalik ang nawala niyang aura. Idinahilan na hindi karapat-dapat ang ating bida sa pagsusulit na ito dahil pabigat lang siya.
Tiningnan ni Shaolin ang lalaki at mahinahong sinira ang kanyang argumento sa pagsasabing ang kanilang sariling kakayahan ang magpapasya sa resulta ng pagsusulit. Ang hindi niya pag-atras ay nagresulta sa paghawak ni Dalin sa kanyang damit, nagbabantang atakehin siya. Walang takot, umiti ang ating bida at tiniyak sa kanya na hindi magkakaroon ng pagkakataon si Dalin. Bakit? Dahil isang pangit na maliit na goblin ang sumusugod sa kanya na parang si Venom sa gitna ng kanilang usapan. Sa kabutihang palad, ang mukha lang niya ang nasugatan. Pero sa totoo lang, mas maganda pa rin ang goblin kaysa sa mukha niyang parang impakto. Tumalon muli ang berdeng unano, ngunit nagawang tagain ito ni Dalin na nakuha ang kanyang unang patay. Nakakatawa kung paano siya muling sumigaw sa galit kay Shaolin dahil sa hindi pagsasabi ng anuman kundi pagtawa habang siya ay tinambangan. Bago pa siya makagawa ng anuman sa bida natin, lumingon ang tanga at nakita ang buong barkada ng mga goblin na handa na silang sugurin. Samantala, ang mga tao ay nanginginig na sa takot at gustong-gusto ng tumakas. Nagsimula ang laban at agad na napatumba ang ilang manlalaro. Sa panig ng ating bida, kinakaya ni Xiaolin ang laban sa mga goblin. Lahat sa simulation na ito ay totoo. Maging ang sakit na nararanasan nila ay napakatotoo. Pumatay si Xiaoyu ng goblin gamit ang kanyang staff, habang si Xiaolin naman ay nagpabagsak ng isa sa isang hiwa. Dapat sana ay virtual ang kapaligiran, pero masyadong totoo ang mga nakakode na setting. Sa madaling salita, hindi lang ito isang ordinaryong laro. Isang ordinaryong tao ang tiyak na mapapatay sa isang lugar na tulad nito, anuman ang armas niya. Iminungkahi ng ilang kandidato na magtago sila sa loob ng kuweba dahil mukha itong ligtas na lugar. May isang lalaking tumakbo papasok, habang napansin ni Xiaolin na ligtas lang sa loob sa ngayon, dahil sa natitirang 30 minuto ng proteksyon, hindi ito magiging ganito magpakailanman. Sa halip na hayaang kontrolin ng emosyon ang sitwasyon, pinakalma ng ating bida ang sarili, sinusuri kung ano ang pinakamainam na gawin sa sandaling iyon. Kung mag-aalinlangan siya, mamamatay siya. Kaya nagsimula siyang iwagayway ang kanyang espada ng paulit-ulit para magsanay at mapataas ang weapon experience points. Napansin niya na isang partikular na lakas lang sa pagwagayway ang nagbibigay ng experience point, kaya kailangan niyang masanay sa kilos bago ang ikalawang yugto. 2 minuto na lang ang natitira. Walang inihanda ang mga kandidato, at ang kanilang safe zone ay malapit ng maging delikado. Nagpanik ang karamihan sa kanila, sinasabing imposible ang misyon laban sa mga ganoong halimaw habang si Xiaoyu ay nagmumukmok sa kanyang sulok. Kapansin-pansin, napansin niya ang ating bida na seryosong nagsasanay hanggang sa puntong pinapagod ang sarili. Lumapit ang babae at sinabi sa kanya na walang silbi ang pagwasiwas niya ng armas ng ganoon dahil abutin pa rin siya ng isang buong oras para maabot ang level 2, kaya hindi sila mag-evolve sa loob ng oras na mayroon sila. Humanga ang ating bida sa mga kalkulasyon ng babae, at naiintindihan niyang tama ang kanyang pag-aakala. Kaso nga lang, may buff ang ating bida na tumutulong sa kanya, dinodoble ang kanyang mga puntos, kaya makukuha niya ang level na iyon sa kalahati lang ng oras. Sa ngayon, 2 puntos na lang ang kulang niya para mag-level up, kaya pinasalamatan niya ito at sinabing magpapatuloy lang siya. Tinanong din ni Shaolin kung may nakuha siyang resulta mula sa kanyang obserbasyon sa mga goblin, na ikinagulat niya dahil napansin pa nito ang ganoong detalye. Nagkaroon sila ng maikling usapan tungkol sa mga laro, at, heto na nga, walang alam ang babae tungkol sa mga yon. Balik sa seryosong usapan, ibinahagi ni Xiaolin na mahina ang opensa at depensa ng mga goblin, at ang pinakamahina nilang bahagi ay ang ulo at puso. Sa madaling salita, hindi ganoon kahirap na talunin sila. Kailangan lang nilang tigilan ang pagkatakot sa kanila. Hindi ganoon kahirap ang misyon. Nakikita niyang nanginginig sa takot ang ilan sa kanila, pero itong mga taong ito ay tiyak namang matatalo. Sa natitirang 2 minuto, sinabi ni Xiaoyu na kailangan na nilang umalis ngayon. Sumunod ang ating bida at nakipaggrupo sa kanya. Muli, sumingit at hinarang sila ni Wang Delin, tinatanong kung saan sila pupunta. Tulad ng dati, muling niyaya ng mapilit na ipis na ito si Xiaoyu na makipaggrupo, sa paniniwalang ipapahamak lang siya ni Xiaolin. Muli niyang binara ang kayabangan nito, sinisigurado sa kanya na ang pangunahing hamon ay ang Goblin King. Sumigaw ang gago sa kanya, sinasabing isa lang iyong optional na gantimpala na pwede nilang baliwalain. Hindi naman sa hindi pa nila nakikita ang halimaw. Habang ang target niya ay ang mabuhay lang, ang pinupuntirya naman niya ay ang pinakamataas na gantimpala. Sinuportahan siya ng ating bida, tinitiyak kay Dalin na ang quest ay tiyak na mayroong isang uri ng trigger mechanism o marahil ay isang bilang ng mga goblin na kailangang mapatay. Nahinuha ni Xiaoyu na hindi sila pipilitin ng akademya na talunin ang boss sa loob lang ng ilang minuto, na nangangahulugang ang pinakatiyak na paraan para ito ay magsimula ay isang uri ng kill count. Maging ang ating bida ay naniniwala sa parehong resulta, iniisip na kailangan muna nilang ubusin ang ilang goblin. Isang babae, nanginginig sa takot, ang naniniwalang dapat nilang unahin ang mabuhay dahil wala silang ideya sa lakas ng Goblin King. Ang pag-iisip na talunan na ito ay hindi sapat para sa ating bida na may Mamba mentality,
na naniniwalang mas mabuti ang manalo ng malaki dahil hindi naman sila mamamatay kung mabigo sila dito. Hinihikayat niya silang lahat na ibuhos ang lahat para makuha ang pinakamataas na posibleng puntos. Dahil sa kanyang talumpati dito, mas tumaas ang determinasyon ng ilang kandidato. Dumating si Delin at muling naging hadlang, sinusubukang kumbinsihin ang karamihan na huwag makinig sa isang baliw na gustong magpakamatay. Pero mabilis siyang binara ni Xiaoyue sa ika-69 na pagkakataon, sinabihan siyang manahimik dahil sa pagiging pangkaraniwan niya. Mayroon lang siyang 30 puntos habang siya ay nakakuha ng napakalaking 46, sapat na para patahimikin siya. Nakakabingi ang katahimikan dahil ngayon lang napagtanto ni Xiaolin kung paanong 5 beses na mas mataas ang puntos niya kaysa sa kanya. Sa pag-ako ng papel bilang leader, inutusan niya ang grupo na isang nagkakaisang hanay lamang ang magdadala sa kanila sa tagumpay ng misyon. Para kay Dalin, inutusan niya itong harapin ang mga agresibong goblin sa harapan at sinumang range fighter na sumuporta at magbigay ng takip mula sa likod para sa pinakamaraming mapapatay na goblin. Sa wakas, para sa ating bida, naiintindihan ni Shaolin na ang papel niya ay tapusin ang sinumang hamak na goblin na sinusubukang tumakas dahil siya ang may pinakamahinang stats sa kanilang lahat. Sa estratehiyang ito, lumabas sila ng kuweba ng may pasabog. Sinimulan ni Dalin na pagtatagain ang mga goblin. Pinipigilan sila ng mga mamamana habang binabawasan ang kanilang bilang. Siyempre, may mga goblin ding sumusubok na umatake sa kanila, pero biglang sumulpot si Xiaolin para patayin sila mula sa tagiliran. Bagamat nailigtas niya ang buhay nito, nabawasan ang kanyang stamina, kaya ang target na lang niya ay mga one-hit kill kapag may pagkakataon. Dahil sa kanyang matalas na mata, nakapatay siya ng 4 na goblin gamit ang parehong estratehiya, na ikinagulat ng ibang mga kandidato dahil sa dami ng nagawa niya sa kabila ng 9 na puntos lamang. Akala nila ay swerte lang, ngunit nakikita ni Xiaoyu ang intensyon sa lahat ng ginagawa ng ating bida. Ito ay isang mahusay na manyobra para sa kanyang stats. Dahil dito, nag-level up sa 2 ang ating bida at tinaasan ang kanyang Sword Mastery stats. Lahat ito ay dahil sa kanyang karanasan sa isang ear game na palagi niyang nilalaro, kung hindi, wala siyang tiyak na kontrol sa kanyang armas. Mabilis na lumitaw ang system at binati siya sa pagiging unang taong umabot sa level 2 na nag-unlock ng bagong heavy slash skill. Ang mas maganda pa, kailangan na lang patayin ni Shaolin ang ika-5 at huling goblin para makumpleto ang isa sa mga optional quest. Nakakita siya ng isa na malapit ng mamatay at tinapos niya ito, na sa wakas ay nakumpleto ang quest. Sa sandaling makumpleto niya ang quest, biglang nagsimulang maglaho ang ibang mga goblin na parabang natapos na ang misyon. Inanunsyo ng system ang kumpirmasyon ng nakatagong kondisyon na nagpa-activate sa boss sa proseso. At heto na nga, bumangon ang Goblin King na may napakalaking katawan, handang patayin silang lahat. Sa wakas ay lumitaw na ang Goblin King, at mukha siyang isang bangungot na pinapatakbo ng purong katatakutan. Sa sandaling makita niya ang mga estudyante, umungol siya ng napakalakas na kinailangan ng lahat na takpan ang kanilang mga tainga para hindi ito mabasag. Malinaw na sa lahat ngayon na ang dambuhalang halimaw na ito ang pinakahuling boss ng Dongxuan. Napagtanto ni Shaolin na nawala na ang lahat ng mas maliliit na goblin, iniwan sila kasama ang tank na ito, habang ang ibang mga estudyante ay nakatitig sa napakalaking health bar at natataranta na. May isang lalaking nabitawan pa ang kanyang espada at sinubukang tumakas. At kahit alam ni Shaolin na napakatalas ng pandinig at pangamoy ng halimaw, hindi mapigilan ang takot. Ang pagkakamali ng tumakbo ay agad na bumalik sa kanya nang marinig siya ng goblin at I lock on, pero inakala ni Wong na magaling siya at sinubukang samantalahin ang distraksyon. Tumalon siya para sa isang sneak attack, pero walang lag ang Goblin King. Kinontra niya si Wong sa isang iglap lang at ipinatilapon siya sa lupa. Na-delete si Wong pagbagsak pa lang niya sa lupa, at ang makita ang isang top player na matiklop ng ganoon ay nag-udyok sa iba pa sa grupo na magmadaling tumakbo palabas. Para na itong free for all ngayon, at sinimulan ng Goblin na linisin ang lugar, tinatapakan ang isang estudyante sa ilalim ng kanyang malaking paa, at pinapatalsik ang iba gamit ang kanyang pamalo. Tatapusin na sana niya ang isang babaeng manlalaro nang tamaan siya ng isang atake ng mahika mula sa tagiliran. Hindi naman ito katapusan ng mundo, pero sapat ang bawas nito sa health bar para makuha ang atensyon ng boss, at lumabas na si Gok Xiaoyu pala ang nasa likod ng spell. Inis siya dahil sumablay ang kanyang target kanina at alam niyang kailangan nilang tamaan ang mahahalagang bahagi kung gusto nilang manalo rito. Ang orihinal niyang plano ay maganda naman sa papel. Ang mga nasa unahan ang didistract habang dahan-dahang bumabawas ng pinsala ang mga ranged unit. Pero ngayong nasira na ng lahat ang pormasyon at nagsimula ng tumakbo, napagtanto niyang masyadong idealistiko ang kanyang estratehiya. Nakatayo siya roon na walang kalaban-laban habang itinataas ng halimaw ang pamalo nito para durugin siya. Pero bago pa siya mapisa na parang pancake, kumilos si Shaolin na parang multo. Hiniwa niya ang buhok ng goblin, na isang napakalaking kawalang-galang, pero perpektong gumana para makuha ang atensyon nito sa kanya. Masyadong mabilis si Shaolin para mahuli ng boss.
At habang iniiwasan niya ang mga pag-atake, napansin niyang mahuhulaan pala ang line ng goblin. Tinatarget lang nito kung sino man ang pinakamalapit na nakatayo. Ginamit niya ang kaalamang ito para tipunin muli ang grupo, tinawag ang natatakot na babaeng nagtatago at sinabihan siyang magpakawala ng sunod-sunod na ranged shots. Kahit takot na takot siya, pumayag siyang tumulong, at inutusan ni Shaolin si Gu Xiaoyu na maging full glass cannon gamit ang kanyang staff. Sinimulang tirahin ng dalawang babae ang goblin, at sa isang saglit, mukhang gumaganda na ang sitwasyon habang nagsisimulang bumaba ang health bar. Gigil na si Shaolin, itinutulak silang ipagpatuloy ang pressure, pero may tinatagong alas ang goblin. Umungol ito ng malakas at hinampas ang lupa ng may sapat na lakas para bumaak ito, lumilikha ng shockwave na agad na pumatay sa babaeng archer, at iniwan ang mga nakaligtas sa matinding pagkabigla. Ngayon, sina Shaolin at ang mage na lang ang natitirang nakatayo, at tiyak na ramdam na niya ang pressure, bahagyang nag-aalala na malapit na silang matalo. Ngunit nanatiling kalmado ang ating bida at tinanong ang kanyang mana. Inihayag niyang may sapat na lang siyang lakas para sa dalawa pang tira, na para kay Shaolin ay sapat na basta't mag-focus siya at mapatama ang mga headshot na iyon. Kumpiyansa siyang matatapos na nila ito ngayon, kaya inactivate niya ang kanyang scholar skill para kopyahin ang shockwave ng goblin na may 3 segundong stun sa pagtama. Habang natutuliro ang halimaw, sumugod si Shaolin, iniisip kung paano siya naging walang silbi sa dati niyang buhay, pero ngayon, oras na niya para magpakitang gilas sa labanan habang humahataw siya. Noong malapit na siyang tumama, napansin niyang naghahanda rin ang goblin ng sarili nitong shockwave sa pamamagitan ng paghampas ng mga kamay nito, pero napagtanto niyang iba ang paraan ng pag-activate ng kinopya niyang bersyon, sa pamamagitan ng pagtama ng espada. Hindi na tinag si Shaolin at sinalo ng direkta ang atake ng goblin na nag-activate ng kanyang shockwave sa parehong sandali. Sobrang tindi ng sagupaan, na itulak pa atras ang malaking goblin sa sobrang gulat, na ikinamangha ng ating bida dahil 100% tama ang teorya niya tungkol sa skill. Alam niyang nasa 30 segundos siyang cooldown ngayon, kaya kailangan niyang painan muna ang boss ng sandali para manatiling buhay. Sakto naman, humataw muli ang halimaw ng isang napakalakas na tama na lumikha ng isang energy blast. Ngunit nang mawala ang usok, ang goblin ang sumisigaw na may sunog na kamay. Tumulong si Gu Xiaoyu gamit ang kanyang pangalawa sa huling patak ng mana, bagamat nagtataka siya kung paano nakikipagsabayan ang isang mahinang lalaking tulad niya sa isang dungeon boss. Dahil kaunti na lang ang health ng goblin, naging desperado ang halimaw at naghagis ng malaking bato kay Shaolin. Napagtanto niyang imposibleng maiwasan ito ng buo sa pagkakataong ito, kaya nagpasya siyang gawin ang isang bagay na napakaloko at sinalo ang malaking bato gamit ang kanyang kamay. Lumikha ng malaking energy wave ang pagtama, at sumigaw sa pag-aalala si Gu Xiaoyu, iniisip na katapusan na niya. Nang tuluyang humupa ang alikabok, nawala ng braso si Xiaolin, pero binaliwala niya lang ito at sinabing ayos lang siya. Pababa na ang kanyang cooldown at 10 segundo na lang ang natitira, pero hindi siya binibigyan ng goblin ng pagkakataong huminga at nagpakawala ng isa pang malakas na atake. Alam ni Shaolin na kailangan niyang makalapit ng husto para gumana ang kanyang huling tira. Kaya sa 3 segundong natitira sa orasan, sumugod siya sa mismong harap ng halimaw. Sa sandaling maging 0 ang kanyang cooldown, ibinaon niya ang kanyang espada sa lupa, na nagpakawala ng isang malaking shockwave na nagpatalsik sa goblin. Sininyasan niya ang babae na tapusin ito, at hindi siya pumalya, tumama ng perpektong headshot na agad na pumatay sa boss. Kinumpirma ng system na patay na ang Goblin King, at tapos na ang Mission 2. Nang tuluyang mawala ang adrenaline, nabitawan ng lalaki ang kanyang espada at bumagsak, nagsimulang mawalan ng malay habang napagtanto niyang sobra-sobra ang ipinwersa niya sa sarili para matapos ang mga safe zone quest na ito. Sa conference room ng akademya, ibinibigay ng Head of Admissions ang buong summary sa mga recruit ngayong taon. Inisa-isa niya ang mga stat mula sa mga rank hanggang sa pinakamataas na rank, at ibinunyag na may kabuang 15 tao ang nakakuha ng elite rating. Sa pagkarinig sa mga numerong iyon, pinagpawisan ang ibang mga instructor at napaisip kung sadyang iba ang batch na ito, lalo na nang banggitin ng head na 13 sa mga estudyanteng iyon ay mga dekalidad na talento. Ang pinakamahusay na nakita ng akademya sa loob ng isang dekada. Nagsisimula ng kabahan ng husto si Qin Quan, iniisip na palpak ang kanyang klase dahil walang ni isang rank, pero naglabas ng malaking balita ang head na ang klase ni Qin ay nakapagtala ng 2 school record. Lumalabas na 2 estudyanteng walang talento mula sa kanyang grupo ang nakakuha ng rank habang binasag din ang record para sa pinakamataas na intelligence attribute at pinakamababang kabuang attribute para sa isang freshman. Malinaw na tinutukoy niya si Xiaolin at Gu Xiaoyu at ang kanilang kakaibang stats ay nakuha pa ang atensyon ng principal. Sa panig ng mga estudyante, lahat ay nag-teleport pabalik ng buong anyo. At sa sandaling lumitaw si Xiaolin, tiningnan niya ang kanyang status. Nagulat siya nang makitang markado bilang kumpleto ang unang task dahil nawalan siya ng malay bago matapos. Nakita niya si Gu Xiaoyu sa malapit at inisip na malamang siya ang bumuhat sa dulo ng laban.
Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit ang babaeng Archer para pasalamatan silang dalawa para sa kanyang e-rating. Naaalala niyang natalo siya ng boss at talagang namangha ng ibunyag ni Xiaolin na natapos nila ang trabaho pagkatapos niyang mawala. Samantala, ang maskuladong lalaki kanina ay hater pa rin, nagagalit, at sinasabing puro swerte lang ang pagkapanalo nila. Pero binaliwala lang ni Gu Xiaoyue ang ingay at inaya ang lalaki na mag-usap ng pribado tungkol sa laban. Nang ihiwalay siya, sinubukan ni Xiaolin na pasalamatan siya sa pagbuhat pero ayaw niya. Inamin niya na kung hindi niya kinontra ang skill ng Goblin King, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon para sa huling headshot na yon. Habang nag-uusap sila, napagtanto ng ating bida na mas kalkulado siya kaysa sa kanyang itsura. Dumiretso siya sa punto, tinatanong kung paano naantala ng isang lalaking may mababang attribute ang isang boss skill na ganoon. Alam niyang may itinatago siyang sikreto, pero nangako siyang hindi siya sumbongera at gusto lang niyang manatiling updated. Para masigurado ang lahat, hiniling niyang i-add siya sa kanyang friends list sa pamamagitan ng system at masaya siyang pumayag. Tinuruan pa niya ito kung paano ilabas ang system menu ng tahimik at opisyal niya itong idinagdag gamit ang kanyang student Li. Naantala ang payapang sandali nang i-anunsyo ni Qin Kuan na lahat ng may rank ay kailangang pumunta sa assembly hall habang ang iba ay papunta sa central playground. Partikular niyang tinawag si Gu Xiaoyue at habang papaalis ito, inilabas ni Xiaolin ang kanyang mapa para mag-navigate papunta sa playground. Habang ginagalaw niya ang system, nagtataka siya kung bakit partikular siyang kailangan ng instructor, pero sa huli ay binaliwala niya ito at nagpatuloy sa paglakad. Pagdating sa ground, medyo nagulat siya sa napakaraming tao, at hindi niya maiwasang isipin kung ang mga biglaang pagkawala na ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa totoong mundo habang sila ay nasa dungsyon. Sakto naman, bumalik si Gu Xiaoyue sa lalaki, at mabilis na ipinaalam sa kanya na hindi siya nagsumbong o nagbunyag ng alinman sa kanyang mga sikreto sa mga nakatataas. Habang sila ay tahimik na nagpapahinga, isang bigating student union president ang dumating kasama ang dalawang bodyguard at umakyat sa entablado, ipinakilala ang sarili at humingi ng paumanhin sa pagiging huli ng prinsipal. Ngunit hindi nagtagal ang formal na pakiramdam dahil isang malakas na dagundong ang biglang yumanig sa playground. Sa lubos na pagkagulat ng lahat, isang dambuhalang dragon ang lumitaw sa kalangitan, at naramdaman ni Xiaolin ang matinding takot na parabang nanigas ang kanyang buong katawan. Maging si Gu Xiaoyue ay nanginginig sa tabi niya habang ang sakay ng dragon, na principal pala ng Dawn Academy, ay sa wakas ay lumapag. Sinubukan ng Union President na sabihing medyo o ang pagpasok, pero sinita lang siya ng principal, sinasabing kinailangan niyang pilitin ang dragon dahil huli na siya para sa talumpati. Pinagbantaan pa niya ang dragon, sinasabing kung susubukan nitong bulatin muli ang kanyang mga estudyante, babalatan niya ito at gagawing sofa. Mula sa karamihan, pinapanood ni Xiaolin ang principal na may kaunting kaba, nag-aalala na ang isang taong ganito kalakas ay maaaring makita ang kanyang nakatagong scholar talent. Sinimulan ng principal ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng pagpuri sa potensyal ng mga estudyante, ngunit pagkatapos ay napatingin siya kay Xiaolin. Gumamit siya ng magic amplification para sa wakas ay tugunan ng issue kung bakit sila lahat ay dinukot at ipinatawag sa gitna ng gabi. Isinisi niya ito sa admissions department para sa hindi makatarungang oras at nangakong gagawa ng panuntunan para hindi na ito maulit. Pagkatapos ay naging seryoso ang sitwasyon habang ipinapaliwanag niya ang kanilang bagong katotohanan. Ipinakilala niya silang lahat bilang mga mananakop at ibinunyag na ang planetang kinaroroonan nila ngayon ay tinatawag na Norma, ang bagong mundo. Ang buong layunin ng akademya ay sanayin sila para maging isang elite force para sa pagsakop at pamamahala sa dayuhang teritoryong ito. Pinalakas ng principal ang kanyang boses habang sinasabi sa mga estudyante na ang kanilang mga dating buhay ay epektibong natapos sa sandaling binuksan nila ang mga admission letter na iyon. Mula ngayon, hindi na lang sila mga estudyante. Sila ang mga magiging general, salamangkero, at mga pinuno na sasakop sa buong mundo. Nagsimula siyang maglabas ng napakalakas na enerhiya habang pinag-uusapan ang mga kayamanang naghihintay sa kanila sa bagong mundo na talagang nagpataas ng moral ng buong karamihan. Itinakda niya ang batas, sinasabing ang 3 pinakamahuhusay na estudyante lamang mula sa bawat klase ang magkakaroon ng pribilehiyong maagang makapasok sa bagong mundo. Mukhang medyo nag-aalala ang leader ng student union sa timeline na ito, ngunit pagkatapos ng isang matalim na tingin mula sa principal, umatras siya at nanahimik. Pagkatapos ay pinaalis ng matanda ang mga tao, naiwan si Xiaolin na malalim ang iniisip tungkol sa kakaibang reaksyon ng union president sa maagang pagpapadala. Ang pangunahing prioridad pa rin ni Xiaolin ay ang lumakas para hindi siya matanggal, ngunit naputol ang kanyang pag-isip nang tawagin siya ni Qin Kuan. Lumalabas na tinanggihan ni Gu Xiaoyue ang posisyon ng class monitor, isang trabaho na karaniwang napupunta sa may pinakamataas na performance, kaya napasa sa kanya ang responsibilidad. Tiniyak sa kanya ng instructor na ang pagiging monitor ay may kasamang dagdag na credits at mga espesyal na pribilehiyo na maaaring maging isang tunay na kaligtasan para sa isang pabigat na may stats na tulad niya.
Hindi niya talaga binigyan ng pagpipilian ang ating bida, itinalaga siya agad, at natanggap ni Xiaolin ang opisyal na notifikasyon mula sa system na nagkukumpirma ng kanyang bagong tungkulin. Umalis ang instructor, ipinaubaya ang natitirang orientation sabay, habang si Xiaolin ay naiwang nakatayo doon na nag-isip kung anong klaseng benepisyo talaga ang makukuha niya sa bagong trabahong ito. Pagkatapos ng mga anunsyo, nagtungo ang mga estudyante sa dormitoryo para manirahan. Sa reception, ipinatupad ng babaeng namamahala ang batas, nililinaw na may mabigat na parusa para sa sinumang mahuhuling lumalabas sa gabi. Gayunpaman, biglang nagbago ng 180 degrees ang kanyang mood nang malaman niyang si Xiaolin ang class monitor. Bigla siyang naging napakabait at nag-alok na personal siyang ihatid para kunin ang kanyang mga gamit at tingnan ang kanyang kwarto. Ibinigay niya ang kanyang uniforme bilang freshman at ipinakita sa kanya ang isang marangyang solong kwarto. Ito ay isang malaking pag-angat mula sa karaniwang mga dormitoryo at isa sa mga magagandang benepisyo ng kanyang pagiging acting monitor. Itinuro din niya na ang kanyang AE-tag ay parang buhay na niya ngayon na ginagamit sa lahat ng bagay sa campus. Bago umalis, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Zhang at iminungkahi pa na mag-add sila sa isa't isa bilang magkaibigan. Pinasalamatan siya ni Shaolin at napagtanto na totoo nga ang mga pribilehiyong binanggit ng kanyang instructor dahil sa kung gaano kaiba ang trato sa kanya ng mga tao sa sandaling makita nila ang kanyang titulo. Nang mag-isa na siya, binuksan niya ang kanyang schedule ng kurso para planuhin ang kanyang buhay, ngunit medyo nakakalula ang napakaraming listahan ng mga klase. Kailangan niyang pumili ng isang combat course at 3 secondary attribute course, ngunit salamat sa kanyang kakaibang talento, hindi niya ito gaanong pinoproblema. Alam niyang hindi niya pwedeng sayangin ang kanyang pinakamalaking bentahe, kaya pinili niya ang basic swordsmanship para sa kanyang combat slot dahil sa pagiging versatile nito. Naisip niyang mapapalakas nito ang kanyang tsansang mabuhay at bibigyan siya ng matibay na pundasyon, kaya opisyal na niyang ginawa ang pagpili. Kinabukasan, dumating siya para sa pagsasanay at sinimulang banatan ang isang practice dummy, ngunit halos agad siyang tinamaan ng pagod na parang truck. Talagang nararamdaman niya kung gaano kahina ang kanyang ibabang likod, na isang malaking problema dahil doon nanggagaling ang lahat ng lakas para sa isang longsword. Noong nagsisimula na siyang manghina, umandar ang kanyang likas na talento, at nagsimula siyang humataw muli na may panibagong lakas. Napagtanto niya na basta't naintindihan niya ang mga pangunahing kaalaman, makakapag-level up siya sa napakabilis na paraan. Gaya ng inaasahan, naabot niya ang level 3 sa loob lang ng 1 oras, na literal na doble ang bilis kaysa sa sinuman sa kwarto. Habang nakatuon siya, isang estudyante ang bumagsak sa sahig, umiiyak dahil sa pangangalay ng kanyang mga braso. Ang instructor, isang third-year sub na nagngangalang Chong na, ay hindi ito pinalampas at sinimulang sermonan ang lalaki dahil sa pagpili sa kanyang klase na may ganoong kahinang stamina. Binalaan niya ang buong grupo na walang aalis hanggat hindi sila umabot sa level 3 na parang hatol na kamatayan sa iba. Ang estudyanteng mukhang babae na maagang bumagsak ay nagsisisi na sa kanyang mga desisyon sa buhay. At ang natitirang bahagi ng klase ay natataranta dahil alam nilang karaniwang tumatagal ng 4 na oras ng walang tigil na pag-grind para lang umabot sa level 2. Sa lubos na pagkagulat ng lahat, humakbang si Shaolin at sinabi sa instructor na naabot na niya ang level 3 at gustong umalis ng maaga para sa kanyang susunod na klase sa meditation. Natahimik ang buong silid habang pinoproseso nila ang kanyang sinabi. Tiningnan din siya ni Chong na may malaking pagdududa, sinasabing ang isang freshman na umabot sa level 3 sa loob lang ng halos 2 oras ay hindi pa naririnig at halos hindi ka panipaniwala. Binati niya siya bilang ang kilalang swerteng lalaki na may pinakabobong base stats na nakakuha lang ng rank sa pamamagitan ng pagiging pabuhat. Sa madaling salita, tinatawag siyang sinungaling ng babae at hindi man lang maisip na level 3 na ang lalaking ito. Sumagot ang ating bida. Tinitiyak sa kanya na mapapatunayan ng data ang kanyang ranggo, at sinabihan pa siyang tingnan ito. Inasar siya ng instructor. Ginamit ni Chong na ang isa sa kanyang mataas na antas na pahintulot bilang guro at binuksan ang isang systems training simulation arena para masaksihan ng lahat. Hindi inaasahan ng ating bida ang biglaang pagbabagong ito habang nagsimulang magbago ang mismong lupain sa paligid nila. Hindi tipo ni Chong na mag-nerd tungkol sa data. Sa halip, isa siyang battle maniac na gustong subukan siya sa totoong labanan. Ang simulation zone ay sobrang astig na may mga kalansay na pumupuno sa espasyo sa paligid ng arena. Napagtanto ni Shaolin na ito ang lugar kung saan inalis ng akademya ang mga batas ng mundo na nagpapahintulot sa kanila na lumikha ng isang parang Diyos na espasyo para sa pagsasanay. Habang nilalagpasan siya, sinisiguro ni Chong na sa mahal na estudyante na hindi siya mamamatay sa simulated space na ito, ngunit ipinapaalala rin niya na lahat ng kanyang mararamdaman ay magiging totoo. Higit pa rito, malaki ang isinakripisyo ng babaeng ito para lang buksan ang mamahaling arena, kaya interesado siyang sulitin ang bawat sentimong ginastos niya. Pagkasabi nito, nagpatawag si Chong ng ilang skeleton warriors mula sa lupa, na lahat ay sumugod sa ating bida para pabagsakin siya.
Iniisip niya na kung isa talaga siyang malakas na level 3 swordsman, dapat ay wala lang ito sa kanya. Umupo si Mommy Chong na at pinanood ang palabas, sinasabing napakahina ng mga sundalo, maihahambing sa mga goblin na hinarap niya noong entrance exam. Naiwasan ni Xiaolin ang unang atake, na sinabihang tapusin ang dungsyon at makuha ang gantimpalang umalis ng maaga sa klase sa pamamagitan ng pagpapatunay ng kanyang halaga. Higit pa, buong kumpiyansa niyang sinabi na makakakuha siya ng mas maraming pribilehiyo na umalis sa hinaharap. Naghahanda para sa laban, ipinuwesto ni Shaolin ang sarili na handang harapin ang undead dungsyon. Ang layunin ay mabuhay sa loob ng 40 minuto o pumatay ng 20 sundalo. Pinagpapawisan na ang ating bida, naniniwalang isang baliw ang babaeng ito, dahil sa paggawa nito para lang sa isang walang kwentang ego trip sa pagsubok sa kanyang mga kakayahan. Sa kabila nito, inihanda niya ang kanyang sandatang Iron Dagger para harapin ang kanyang mga kaaway. Nauunawaan din ni Shaolin ang dalawang kondisyon para manalo, habang sumusugod ang mga skeleton soldier para tadtarin ang lalaking ito. Una, umiwas ang ating bida sa atake, nag-iisip kung dapat ba niyang patagalin ang oras sa loob ng 40 minuto o patayin na lang ang lahat ng 20 halimaw na ito. Pagkasabi nito, nagpakawala si Shaolin ng isang malupit na hiwa, sinugod ang unang sundalo at lumikha ng pagkakataon para umatake. Sunod, hinarap niya para patayin ang sundalo, sa pagkakataong ito'y tinagpas ang ulo nito mula sa katawan, na siyang una niyang napatay. Ngayon ay naintindihan na niya na kakailanganin niya ng hindi bababa sa 2 tama para mapatay ang kahit isa sa mga sundalo. Ngunit sa ngayon, pinagtutulungan siya mula sa lahat ng direksyon. At dahil may 20 sundalo, kailangan ni Shaolin na magpakawala ng 40 tiyak na atake para magtabumpay. Hindi ito madali, ngunit ang nakakagulat sa kanyang substitute teacher, ay kung paano nagkaroon ng lakas ng loob ang batang ito na sumuong sa panganib sa halip na subukang magpatagal ng oras. Noong una, akala niya'y may ihina ito sa salawal at magmamakaawa na isara na lang ang dungsyon, ngunit mukhang napabilib siya nito ng husto. At saka, kapuri-puri rin ang kanyang mga galaw sa bawat anggulo ng pag-atake, kaya wala siyang pinipeke sa ngayon. Abala si Xiaolin sa pakikipaglaban para sa kanyang buhay habang tumpak na tinatantya at iniiwasan ang mga kritikal na atake kapag kinakailangan. Sa kabuuan, napagtanto ni Chong na mas magaling ang bata kaysa sa ibang mga hangal na hindi man lang marunong humawak ng sandata. Sa kasamaang palad, ang tanging problema lang sa ating bida ay ang kanyang napakapangit na stats. Bago pa siya makasimangot, may napagtanto si Cheng. Nag-enroll ang lalaki sa mga kursong swordsmanship para palakasin ang mismong mga stats na yon. Kahit na dapat ay siya ang may pinakapangit na stats, hinal na ang lalaking ito pero nakapatay na ng 13. Isa itong himala sa mata ni Cheng na dahil tumatangging sumuko si Xiaolin habang may 28 minuto pang natitira sa orasan. Sa kabila ng kanyang perpektong paghatol, natural lang na matamaan siya ng malakas na suntok mula sa isa sa mga kalansay sa kanyang likuran na nagdulot ng matinding pinsala. Ito ang gustong makita ng sadistang babaeng ito. May pagnanasa siyang wasakin ang kanyang kaluluwa para maging masunurin at makinig sa kanyang utos. At habang sigurado akong may ilan sa inyo na magre-react sa pahayag na yon, ang Mamba mentality ni Shaolin ang nagpapanatili sa kanya na matatag. Inactivate ni Bro ang heavy slash skill at pinuksa ang ilang sundalo sa isang tama lang, na ikinagulat ni Cheng na sa paggamit ng skill na ito dahil walang sinuman ang dapat magkaroon nito ng ganoon kaaga. Itinaas nito ang bilang niya sa 17, tapos 18, at sa huli 19 na kumpirmadong napatay. Matapos dumaan ng mabilis sa kanilang lahat, nakuha ng ating bida ang huli at ika-20 napatay na kumukumpleto sa gawain. Sa huli, gulong-gulo si Xiaolin na hindi na makahinga, ngunit tinitigan pa rin niya ng masama ang kanyang instructor, isinisigaw na natapos niya ang gawain ng perpekto. Habang pinapanood siyang ganito, hindi niya maiwasang isipin kung ano ba ang problema sa freshman na ito, ang parehong bata na nakakuha ng pinakamataas na ebalwasyon sa mga pagsusulit, at mukhang hindi na ito swerte lang. Lumipat ang eksena sa opisina ng Student Council kung saan nalaman ng Council President ang tungkol sa listahan ng mga estudyanteng nakatanggap ng SNA rank evaluations. Ibinahagi ng kanyang assistant na dapat din niyang tingnan ang class schedule dahil, tila, napakakakaiba ng seleksyon ngayong taon. Halimbawa, itinuro niya si Shaolin, isang lalaki na nagawang galingan sa bawat kursong available sa ngayon, na gumulat sa inaasahan ng presidente. Sa infirmary, umiinit ang sitwasyon kung saan si Chong na ay pinag-initan dahil sa pagtrato sa isang freshman ng ganito. Sumigaw siya pabalik sa student president, tinawag siyang unano, habang sinusubukan lang nitong ipaliwanag na masyadong sukdulan ang kanyang mga pamamaraan. Iginiit ng guro na gusto niyang maging mas mahigpit dahil mga freshman sila na nangangailangan ng gabay. Sa huli, nauwi sa wala ang kanilang komprontasyon habang ang ating bida ay sa wakas ay nagpakita ng senyales na gising na at nagkamalay. Bumangon siya at agad na napagtanto na nasa infirmary siya, habang kinukumpirma ng student resident na hindi na ibabalik ng simulation ang stamina ng isang tao. Kaya naman kailangan ng mga tao ng kahit anong antas ng pangangalaga.
Dahil nawala ng malay ang ating bida, dinala siya rito. Ngunit mas maganda na ang pakiramdam ni Xiaolin ngayon at malapit ng tuluyang gumaling. Ngayong tapos na ito, inutusan ng presidente si Chang na lumayas dahil gusto niyang makausap ng pribado ang ating bida. Matapang at inis ang babae, ngunit sa huli ay sumunod sa utos at lumabas ng silid. Bago umalis, bumanat siya kay Xiaolin, kinukumpirma na tutuparin niya ang kanyang pangako at papayagan siyang umalis ng maaga kahit kailan niya gusto. Kasabay nito, binalaan niya siya na ang mga nagsasanay ng martial arts sa ganoong katinding paraan ay karaniwang walang magandang katapusan. Padabog na isinara ni Chang na ang pinto, habang sa tingin naman ni Bro ay medyo interesante siya kumpara sa opinyon ng lahat tungkol sa kanya. Bukod doon, may ilang bagay na ibabahagi ang presidente at tinanong kung nabasa ni Xiaolin ang bahagi kung saan sinabing hindi siya pinapayuhang kumuha ng masyadong maraming kurso. Ang swordsmanship, movement, at taijutsu ay ang mga physical course. Ang meditation, spells, at perception ay ang mga magical course. Dahil parehong sistema ay nag-aalok ng iba't ibang landas ng paglago, maaaring may mga bentahe ang dual cultivation, ngunit nakakapagod din ito dahil ang bawat sangay ay lalong nagiging komplikado. Pagpasok sa sophomore year, ang dual cultivation ay aabutin ng halos 7 beses na enerhiya para mapanatili ng isang estudyante. Kahit na alam niya ang mga katotohanan iyon, alam ni Shaolin ang lahat. Inihahambing ang istruktura sa isang puno kung saan ang mas mataas ay nangangahulugang mas lalong nagkakalayo. Parehong ganoon ang cultivation systems. At kahit na napakahirap ng mga ito, hindi niya trabaho na basta na lang sumuko. At saka, ang skill ni Bro rin ang susi sa tagumpay. Ang ganitong klase ng kumpiyansa ay ikinagulat ng presidente, at bago pa magpatuloy ang kanilang usapan, nakatanggap siya ng mensahe mula sa prinsipal na aprobado ang mga piniling kurso ng ating bida. Umalis ang presidente habang tinitiyak sa kanya na isang bagong schedule ang ibibigay kay Shaolin para maayos siyang ma-accommodate. Ang kakatwa ay dumating ang mensahe ng prinsipal sa isang napaka-oportunong pagkakataon na kahit si Shaolin ay medyo nalito. Nagtataka siya kung palagi ba siyang pinapanood ng taong ito o kung dahil ba ito sa kanyang talento. Speaking of the principal, dumating tayo sa kanyang marangyang opisina kung saan ang lalaki ay mukhang malungkot at bigo. Ang control system ng Dawn Academy, isang spiritual essence, ay nagtanong kung ano ang nangyari. Kinutya ng prinsipal ang programa sa pagkakaroon ng anyo ng isang anim girl, ngunit bukod doon, idiniin niya kung paano siya ang sentro ng akademya na ilang tao lang ang may access. Matapos gumugol ng 100 taon kasama ang matandang hukluban na ito, tingin ng programa ay sobrang boring niya. Nagtataka siya kung bakit napaka-bitter niya, lalo na't maganda ang batch, at nagawa pa nilang kumpirmahin ang isang double la rank na estudyante. Kasi, ipinaliwanag ng prinsipal na ang average stats ng isang tao ay 0 puntos. Ang average ng akademya ay 20 at si Xiaolin ay nasa nakakalungkot na 9 na puntos. Mas malala pa si Bro kaysa sa average. Nakakuha lang siya ng espesyal na talento pagkatapos ng admission, na nangangahulugang dapat ay imposibleng makuha ni Xiaolin ang sulat sa una pa lang dahil sa napakapangit niyang stats. Ang computer program ay nagkunwaring walang alam at inisip na baka nagkamali lang sila, ngunit iyon mismo ang pangunahing problema. Ibinahagi ng headmaster na pagkatapos niyang i-access ang database, may nakita siyang nakakanganga. Wala talagang kahit anong tala ng admission ni Shaolin. Binanggit ng prinsipal na halos 1,400 na estudyante ang nag-enroll ngayong taon, ngunit kulang ng isang sulat, at isang bagay na ganoon ay hindi pa kailanman nangyari sa kasaysayan ng akademya. Dahil ang virtual girl na ito ang dapat na pangunahing control program, humingi siya ng kanyang opinyon. Ibinahagi ng babae na sa 1,360 sulat. Walang naiulat na mga error. Kaya sunod, hiniling niyang makita ang sulat ni Xiaolin. Bilang tugon, pabiro niyang sinabi na hindi siya makikipagtulungan sa kanya dahil kahit siya ay walang otoridad na tingnan ang partikular na sulat na yon. Iyon ay ikinagulat ng matandang hukluban at halos atakihin siya sa puso. Hindi siya makapaniwala na kahit may pahintulot mula sa akademya, wala siyang permiso na tingnan ang isang sulat. Kinumpirma ito muli ng control program, sinisigurado sa kanya na gulat din siya. Tinanggap ng mahinahon ang pagkatalo, nagpasya ang matanda na palampasin na muna ang mga bagay-bagay. Sa halip, gusto niyang gumawa siya ng backup at i-encrypt ang mga admission letter. Iyon ay kaya niyang gawin para sa kanya, kaya sinimulan niya agad ang proseso ng encryption. Mula sa 1,359 na sulat na mayroon sila, lahat ay ganap ng naka-encrypt at tanging ang principal o mas mataas na otoridad na miyembro ang may kakayahang tumingin sa mga ito. Ang tanging naka-lock na file ay ang kay Shaolin, na hindi rin ma-encrypt, na kumukumpirma sa maximum protection status nito. Nahinuha ng babae na marahil ay ginagawa ng prinsipal ang lahat upang maiwasan na malaman ng sinuman ang tungkol sa nawawalang sulat. Kinumpirma ito ng prinsipal at ibinahagi na babalik siya sa bagong mundo sa lalong madaling panahon. At pagkatapos ng kanyang pag-alis, ayaw niyang may ibang tao sa likuran niya na makagambala sa paglago ng bata. Para sa iba pa, gusto niyang ang programa na ang humawak sa mga gawain ng akademya.
Nagtapos ang usapang iyon at kinabukasan, nasa cafeteria na tayo. Dito, isang babae ang napasigaw sa gulat nang makitang umupo si Xiaolin sa harap niya, ang parehong bata na sikat kamakailan. Sinabi niya sa kanya na malas siya dahil si Chong Na ay isang tunay na baliw. Habang naiintindihan ng bida natin, gusto niyang malaman kung mga guro lang ba ang maaaring gumamit ng espesyal na simulation arena. Kapansin-pansin, nalaman niyang pwede rin ang iba kung may permiso sila, lalo na kung sila ang class monitor. Maaaring i-access ng class monitor ang ilang bagay tulad ng data, mga permiso sa pamamahala, pag-apruba ng aplikasyon, at maging ang paggamit ng holographic field para sa mga estudyante. At para sa personal na paggamit, ang mismong monitor ay maaaring magsumite ng sarili niyang aplikasyon at gamitin ang field nang hindi na kailangan ng pag-apruba. Ipinakita sa kanya ang proseso ng pagsumite ng isang aplikasyon. Ang kailangan lang niyang gawin ay i-activate ang student mode para sa field at magsisimula na ang training simulation. Nagpasalamat si Xiaolin sa kanyang senior para sa malaking tulong, kahit na tinukso siya nito, dahil hindi tumaas ang kanyang loob dahil karaniwang natatanggihan ang mga freshmen. Sa nakakatawang paraan, naaprubahan agad si Parekoy, na ikinagulat ng babae dahil karaniwang inaabot ng 3 linggo ang proseso. Ang simulation mode ay para lamang sa mga senior, dahil nagkakahalaga ito ng minimum na 500 puntos. Ang pagkabigo ay nangangahulugang masasayang din ang mga puntong iyon. Nagbigay ito ng pananaw kay Xiaolin na mayroong 800 sa kanyang bangko ngayon, kaya't hindi niya gustong mabigo. Kasabay nito, naaalala niya ang mga salita ng prinsipal na nagsabing ang 3 nangungunang estudyante ay makakakuha ng maagang kwalipikasyon sa bagong mundo. Bawat monitor ay muling ihahalal pagkatapos ng pagsusulit, kaya hindi na mauulit ang pagkakataon. Nagplano rin si Wang para sa kanyang pagbagsak para lalong lumala ang sitwasyon. Sa kasalukuyan, ang mga nangunguna sa Class 7 ay sina Xiaoyu at Wang Dalin. Kung siya ang magiging monitor, lagot na ang bida natin at hindi makukuha ang simulation field. Kaya kahit anong mangyari, kailangang lumakas ni Xiaolin. Pagkatapos ng usapan nila ng senior, umalis na siya habang naiwan itong may impresyon na napakasipag ng lalaking ito na nagpapahiwatig kung bakit siya naging monitor sa simula pa lang. Sa UN classroom, hindi makapaniwala ang mga tao na isang kandidatong may mababang stat ang nahalal bilang class monitor. Ito si Liang Xiu ng Class 6 habang dinudurog ni Wang Dalin ang isang bote. Isinisigaw ang kanyang galit sa kanilang counselor sa paggawa ng ganoong katangang desisyon. Pinagsabihan niya si Qin Quan, ang kanilang guro, dahil sa pagiging isang walang kwentang estudyante rin ito noon. Kaya natural lang, interesado rin siya sa mga nasa ibaba. Halatang bigo si Wang Dalin at naaalala pa rin ang kahihiyang dinanas niya nang baste din siya ni Xiaoyu sa harap ng lahat. Ang kanyang alalay, si Zue, ay nagmungkahi na turuan na lang nila ng leksyon si Xiaolin ngayon sa halip na maghintay ng 3 buwan. Kasi, may koneksyon ang lalaking ito sa isang senior, at dahil doon, nagpaplano na siya ng kanyang pakana para saktan si Xiaolin. At ang bida naman natin, kasalukuyang nagka-cardio na parang si David Goggins para palakasin ang kanyang katawan. Sa pagtatapos ng training session, nagpa siyang bumalik sa mga dorm, iniisip kung paano siya palalakasin ng pang-araw-araw na pagsasanay sa lalong madaling panahon. Ngunit sa sandaling hawakan niya ang doorknob, hindi ito gumagana, na nagpapahiwatig na nakabolt ito mula sa labas.